So basic concept of occupational safety and health. Participants will be able to define and discuss general OSH ideas with the goals of implementing OSH effectively in the workplace. Tungkol sa ano to? Accident. Ito yung unang-unang nagiging cause ng accident. It's either unsafe acts or unsafe condition. Pag sinabi natin unsafe acts, ano itong unsafe acts na ito? Ito yung nakasanayan ng mga tao na unsafe nga. Kaya nga acts, within nakaugalan ng mga tao natin. Na panganib. At yung unsafe condition naman, preparing the condition itself, yung area, and so on and so forth. So, accident, an unplanned or unwanted event or occurrence that results in loss, property damage, personal injury, or death. Ito yung iniiwasan natin. Death. Pagkawala ng buhay. Ito yung magiging apekto pag nagkaroon ng aksidente, no? Pwede mag-result sa loss, property damage. Property damage, ibig sabihin, within the construction sites, under the building itself, mga gamit natin, mga power tools, mga equipment, kasama yan sa sinasabing property damage or personal injury. Yung mga injury na ito, yung sinabi ko kanina, yung LTA, minor or major injuries or accident and incident. What are occupational accident? So, occupational injury, naipit, ng conclave, occupational death, and occupational in nature. Incident versus accident. Incident, a type of event, may have intentional or unintentional. The outcomes may be under control, doesn't imply outcome. Accident, so sa madaling salita, ang incident, mas magaan kaysa sa aksidente. Pero pareho natin dapat iwasan yan. Kasi ito, pwede mo bang, kumbaga hindi siya worse na kasi ng aksidente. Kumbaga insidente, yun ang pinaka, yan. Pero dapat, kahit insidente lang yan, or minor injuries na natao natin, kailangan natin maiwasan yan, at maaari. Mga excuses, ito yung karamitan natin na nakikita o naririnig pag nagkaroon ng aksidente. Unang-una, yan, mga salitang, oras na yan kasi, yan, malas mo lang. At mga kalimitang naririnig natin sa mga tao. Ito, isa pa, yung nakalagay na yan, tanga kasi, nagkaroon ng, pero hindi naman dapat talaga ganyan ang natin. Kung nagiging dahilan, ganyan talaga, kasama sa trabaho, hindi talaga maiiwasan. Pero, kaya nga sabi mo nga, kasama yan, hindi talaga maiiwasan. Pero, kung gumagawa tayo ng control measures natin, maiiwasan natin ang aksidente. Kasi ang aksidente, kahit sa lugar yan, kahit sa bahay nyo nga ikakaroon ng di lalong-lalo na sa construction, pero yung lahat ng area is risky and hazardous. Wala pa naman kasing nangyari ng aksidente, kaya ngayon mayroon na. Mga ganyang kadahilanan o issues sa pagdating sa aksidente. Immediate causes of accident, unsafe acts, and unsafe condition. Ito yung makikita nyo. Ito yung unsafe condition. Nandiyan na nga yung pinaka-load ng forklift. Itong tao naman, yan ang pagkakaiba ng unsafe condition sa unsafe acts. Alam niya na pwedeng bumagsak yung doon pa siya pumesto sa baba. Kaya nga, sinasabi ko, yung unsafe acts, gawain ng tao yan. Yung condition itself. In the area, or pwede nga yan, katulad ng mga bagyo, unsafe condition. Pag hindi tayo nakaprepare. Take safety. Yung accident are 88% unsafe acts. Mas marami talaga. Kasi, sa ng tao yan. So, mga 10% lang yung unsafe condition, Plus 2% force majeure for acts of God. Yung mga baha, mga ganon, 2% lang yan. Pero, ang unsafe acts talaga, napakalaki.
yung gawain o naging gawin ng mga tao natin, unsafe acts. Na kung hindi natin na napapaliwanagan, pwede maging aksidente. Kaya, yan napapalog sa 88%. Malaki. Kumpara dyan, no? 10% lang yung unsafe condition. Ang unsafe condition naman kasi, kung pwede mo maayos yan eh. Pero kung unsafe condition na nga, hindi pa nag-ano yung tao natin, gumawa pa ng unsafe acts, talaga magiging ano yan. Aksidente nga talaga yan. Actions or behavior of an individual that lead to accident or injuries. Standard operating procedure or SOP na tinatawag natin. Kahit mga gwardiya, may tinatawag tayong SOP. Safety standards and safe practices. Ito, sabihin nyo, anong magiging yung tao na yan, no? Gumagamit ng, ano ba? Chinso. Chinso. Ha? Trainer ba yan? Kinso? Chinso lang. Mahaba yung blade eh. Chinso Huwag na lang, talawin na lang natin. Pero doon gumagamit siya ng yan, may safe acts pa rin siyang ginagawa dyan. Makapansin nyo. Wala siyang sapatos. May protection ba sa mata? Wala naman ata. Diba? Wala siyang pang protection sa yung dust na pwedeng mangyari dyan. Wala siyang PPE. Wala siyang mask. Wala siyang ano. So, saka yung pwesto niya, tignan nyo. Pwedeng manakit yung likod niya dyan. Oo. Ang tinatawag natin, yan ang tinatawag natin ergonomic hazard. Mismatch between the work and the yung ginagawa. Diba? So, kasama yan ang hazard yan. Sit ups. Ayan binibigyan ng harness. Ayaw pa. So, yan. Isa yan sa mga unsafe acts ng mga tao. Kumbaga, binibigyan mo na yung protection sa kanya, ayaw pa rin. Kaya nakwento ko nga nung General Toolbox meeting nung last, yung kay Tata James, totoo yun. Tatlong spinal cord ni Tata James, hindi na pinagmayabangan pa ako na 25 years na siya sa kumpanya, hindi siya nag-harness. Isang pagkakamali, asan yung 25 years na pinagmamalaki niya sa akin. Dapat, bilang natin, tayo nagpapaalala. Ngayon, kung ayaw mo umarang ng tao, mas magiging pauwiin mo na siya kaysa madamay pa. Si Tata Jim, sayabangan ako ng gano'n. So yan, what is unsafe condition? Physical or environmental factors in the workplace that increase the risk of accident or injuries. Katulad yan. Unsafe condition. Anong unsafe condition within this picture? Unsafe condition. Tignan mo. May tower crane sa taas niya. Tower crane. Nasa edge na siya. Nasa edge siya. Yung condition niya, yung ginagalawan niya, walang lifeline. Nasa edge siya. So, wala siyang full protection. At the same time, sinabayan pa ng tao na nag-proceed sa trabaho niya na alam niyang mapanganib, magiging accident yan. Kaya nga, what is unsafe condition? Ito yung cause niya. Wala siyang walang harness, walang full protection. Ito, safe condition. Safe condition naman na ito. Ano ma-identify nyo dyan? Bakit parang itong mabigat yung ulo ng babae? Kasi antok na. Inantok. Puyat. Kasama yan sa natin. Kung hindi ka talaga siguro, kung patig na siya, stress, kasama yan sa unsafe acts natin or unsafe condition. Domino theory. Mga domino. Ayan, Una, social environment, fault, unsafe acts, accident, injuries. Ayan. Pagka nagtuloy-tuloy, yung una ito, o hindi mo naagapan, magiging accident hanggang sa mapol sa injury. So, kailangan natin i-prevent yan, the domino effect. Sequence of accident factors. So, kailangan natin i-prevent ito. Oo, kailangan dito pa lang sa para hindi magtuloy sa accident or injury, kailangan na natin makontrol dito sa una pa lang.
Yun lang ano, ayan. The unsafe acts and condition constitute the central factor in the accident sequence. The removal of one of the central factor makes the action of preceding factors ineffective. Ibig sabihin, pag yan, kahit dito, pag inalis mo yan, bawat isa dyan, hindi siya magiging accident. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya kailangan, kung nabigyan natin ng control yan, hindi siya tutuloy ng aksidente o makaka-injure sa mga tao natin. High rock. So alam niyo siguro itong high rock. Yung mga triangle natin, unang-una, pinaka, dyan, yung fatality. Severe, minor, near miss, unsafe acts, and unsafe condition. Ito yung sinasabi ko, kung dito pa lang nakokontrol na natin yan, hindi siya magiging tataas ng ganyan hanggang sa umabot. Huwag naman sana ito pabuti sa mga ganyan, lalong-lalo na yung fatality. Hazard and risk. Hazard, anything that has the potential to cause harm to people, property, and environment. Ano yung hazard na yan? Tulad yung napanood nating video kanina, yung may daladalang ano, diba, pagka pwedeng madulas, pwedeng maging aksidente, pagmula ng ano, katulad yan, yung ano ng balat ng saging na yan. Kapag hindi natin nakita yan, siyempre, dudulas tayo, magiging aksidente. Pangalawa, workplace hazard. Ang labo naman. Ano, adjust yun naman. Dito yung F5. Ha? F5. Parang plus 3. Yan sa keyboard. F5. Hindi, F5 lang. F5 plus 2. Doon sa ibabaw. Yung sa ibabaw. Oh, yan. Ulit. Repeat. Nagsimula ulit. Napawisan na ako rito eh. Nagsimula. Bumalik. Nagkulong siya. Nag-refresh. Alam niyo yung horse playing? Biruan o pagka naglulukuhan sa ano, isa yan sa pinagbabawal sa construction. Kasi ang dahilan kung bakit tayo pinagbabawal yan, unang-una, yung horseplay kasi yung mga biruan. May mga experience na ako ng ganyan, pinagluloko yung isa, na hindi alam nung yung isang niloloko niya, yung isa pala problemado. May problema, hindi niya sinasabi sa kaibigan niya. Ano ang kinalabasan? Nagsuntukan. Pagkaroon ng investigasyon, yung isang may kasalanan. Pero pag kaya ganyan suntukan, parehong tanggal. Nadama yung isa. So hanggat maaari, i-ano natin sa mga tao na natin na iwasan yan. Kasi yan nagkakaroon ng hindi pagkakasundo ng mga tao natin. Pwede silang magsuntukan, tanggal sila pareho. Kahit sino pa ang pinagmula ng away, pagdating sa construction, tanggal yan. So iwasan natin yung horseplaying na yan, ha? So ipaalala din natin yung mga nakita natin yung nagsusutilan. Dito na ba tayo, no? Parang hindi natin tumapot dito. Ha? Oo nga. Horseplaying, ba't di ata tumapit ko yun, ha? Ito yung sinasabi ko, ba't maaari, huwag natin patrabuhin yung tao na hindi natin yung trabaho ang papagawa natin sa kanya. Tapos dahil sa skills. Lalo na pagdating sa kuryente. Yung kuryente, walang pinipili yan. Failure to understand instruction. Kailangan din natin paliwanag sa kanila yung papagawa natin. Kaya nga sabi ko nga, pagka nagpatrabaho tayo, paliwanagan natin. Akyat ka sa ganyan, kung ka magtatrabaho, kailangan mo sutin yung ganito, kailangan mo mag-ingat, kailangan mo lagi yung sabi yung harvest natin. For protection, importante kasi ang buhay natin, iisa lang ang buhay ng tao. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nilang buhay ng pusa, siyang daw.
So, kailangan natin para ano rin sa mga tao natin yan, ano? Using improper PPEs or using PPEs improperly. Yung mga paggamit ng PPE na hindi angkop sa trabaho. Pag welder, bigyan naman natin ng welding gloves. Hindi yung cotton gloves na may pang. Hindi angkop sa trabaho nila yan. Kung ano dapat ang trabaho nila, bigyan natin yung tamang PPE. Welder, tapos nakasalamin lang, sunglasses pa, nakano pa. Matawag dito. Yung mga branded na ano, hindi naman tamang PPE yun. Kaya nga, personal protective equipment. Pinoprotektahan niya yung gumagamit. Kung hindi angkop yung PPE nila, pwede silang madisgrasya o pagdating ng panahon, doon na-apekto sa kanila yan. Kaya nga pati yung chipping, hanggat maaari, yung simple chipping lang, manual chipping, bigyan natin ang protection ng mga mata nila, yung gloves. Kasi pag dumulas yan, walang gloves, pwedeng masugat yung tao natin. Pag walang eye protection naman, pag yung chinichipping niya, pwedeng tumalsik sa mata niya. Ang mata, hindi tayo nakakabili sa palengke. So isa yan sa pinaka-importanting bahagi ng katawan natin. Working while under the influence of alcohol or drug, o yung mga tao natin. So pagka, palalahan din natin na pag mag-iinom, huwag sobra. Kasi paalala nyo, kinabukasan isipin nyo na magtrabaho sila. Lalong-lalo na itong drugs lang. Bawal yan. Ayaw ko yan dito. Pag may mahuli ako, sabi ko sa inyo, paalala nyo sa mga tao nyo. Magpaparandom drug test ako. Ito yung mga unsafe acts na ginagamit kalamitan. Using defective equipment. Fabricated. Ayoko yung mga fabricated. Although sabihin nyo mas matibay yan, sir. Pero hindi dumaan sa standard yan, testing. Mas maligi na yung nandun tayo sa standard kasi kasama yung yung A-ladder. Doon sa pinanggalingan ko sa Grandes, ang dami kong pinatanggal na A-ladder na hindi standard. Yung bakal lang, bawal yun. Although sabihin nyo mas matibay pa yan kasi puro welding. Patunayan mo sa akin, dumaan sa bigyan mo akong certification, dumaan sa standard testing yan, payagan kita. Pero wala kang pakita sa akin, huwag mo na ipilit paggamit yung A-type ladder na yan, hindi walang certification na hindi dumaan sa standard testing. O ito, isa pa ito, cutting disc. Ito yung kalimitang ginagawa ng mga tao natin, kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat maaari, huwag niyong patanggalin machine gun ng angle grinder natin. Kung sa totoo lang, bigyan ko ng idea, angle grinder na yan, yung toggle switch, alam niyo yung toggle switch sa grinder? Yung pinaka-switch niya nandito sa may ng kable, bawal na ngayon yun. Yung toggle switch, alam niyo yung toggle switch? Yung pinaka-switch niya nandito, nandito? Sa makita din. Sa totoo lang, pinagbabawal na ngayon yan. Ang ina-allowed na ngayon yung dead man switch. Yung dead man switch naman, yung pinaka-switch niya nandito sa mismong pisilan, dito. Kaya mas safe gamitin yan kasi pag binitawan mo, patay ka agad. Hindi na tulad ng toggle switch, pag nakalimutan mong patay yung rito, andar yan. At the same time, sabihin nyo, educate natin yung mga tao natin, lahat ng mga gumagamit ng power tools, mapabare naman yan, pag hindi ginagamit, tanggalin sa saksakan. Yun ang safe practice dyan. Kasi ang safe acts na ginagawa ng mga tao kasama yan, naka-standby yung hindi man ginagamit, pero nandun pa rin sa saksakan. Anytime may makasipa dyan, pwede maka-aksidente. Okay, practice natin ng mga tao natin para iwas aksidente tayo, no? At maaari, pag hindi ginagamit, paalalahanan nyo lagi. From time to time, ikutan nyo sila. Pag hindi ginagamit, halimbawa nag-cutting ng tiles, cutting dito, madali yung tiles sa kabila, hindi ginagamit ito, patanggal sa saksakan. Hindi itabi. Then pag gagamitin ulit, isaksak ulit.
Hindi naman mahirap bang paano sa tao yun? Hindi naman siguro. Sasaksak din lang din naman, no? Operating equipment without authority. Kaya, yung mga pakialamerong tao na hindi man inutusan, nakialam, ayan, siguro siya. No? Mga unsafe acts na ginagawa ng mga tao natin. Disregard of standard operating procedure or instruction. Yung hindi sumunod sa one way na nga lang, one way. Pagkabok. Ano ba yan? Mga unsafe acts na siyempre, one way na yan. Pwede pa silang pwede madisgrasya ito. Pag nagkataon. Kasi yan, may mga may instruction na nga lang. Hindi pa makasunod. Baka baka hindi marunong iwasan ng English. Yan ang isang naging problema dyan. Dapat kung presyo mga yan, absent-minded. Mga naging lutang yung isip. Sa inyo, sa unsafe acts. Hindi yung mga may sakit sa nervyoso. Baka takihin yan problema pa natin yan. So din natin yung mga, sabi ko nga, yung mga medical certificate ng tao natin, kailangan natin para kailangan natin. Kasi, yung mo makikita, at the same time, ipapaano mo yan sa natin, yung marunong bumasa, yung tao na yan, di pwede sa working at heights kasi nga may tao sa yung mga taas na lugar, identify natin. Ayan yung tawag ko na, halos ito magiging unsafe acts na mangyayari. Susuntukan na yan. Yung proper lifting and carrying, nabanggit ko kanina, magiging ergonomic hazard yan. So ito yung unsafe acts ng tao na kung saan hindi ganyan ang tamang procedure o position pag manual lifting. Dapat ganito. Pag bumubuhatin ng isang bagay, dapat nakaupo ka. Hindi yung nakaganon. Kasi hindi mo ate, kung yung bubuhatin mo, kung hindi mo kung mabigat, sigurado yung likod mo, bali yan. So, dapat alam din natin yan, Safe manual lifting procedure, this is unsafe. Working in an unsafe posture, ergonomic hazard pa rin. Diba? Tama naman yung posisyon nitong isa. Parang lang. Ayan, parang naglalaro lang ata na pero yung posisyon niya, magkakaroon ng problema yan kaysa kumpara pa naman dito. So dapat alamin din natin yung ito yung mga machine guarding, kasama yan sa yung pinapaano ko kay, di ba to? Yung kay Bill Dison. So kailangan natin i-provide ng machine guarding, yung natin, pump, machine guard. Taking shortcut. Ito, mo na ba yung ginawa ng tao na yan, Kagaling. Ginawang lamisa. Mautak ka na, ginawang lamesa yung likod ng kasama, tapos ginagamitan pa ng, Kasama yata? Disyerto? Ha? Sa disyerto yata sila? Circular na, mga ibang lahi yan. Utang Pilipino.